Mga uri ng lalaking hindi dapat pagtuunan ng pansin. Una, playboy. Ang ganitong klaseng lalaki ay nag-enjoy sa presensya ng mga magagandang babae na walang seryosohan at pawang laro lang ang pakikipagrelasyon sa kanila. Oo nga, at kung titingnan mo animo seryosong seryoso sa'yo na kung wala kang kaalam-alam sa kanya talagang mapapaniwala ka. At nakahanda siyang gawin ang lahat, mapapayag ka lang niya, ngunit wala sa isip niyang seryosuhin ka. Gusto niya ng atensyon mula sa magkaibang babae at hobby niyang ikumpara ang bago at nagdaang babae sa buhay niya. Kaya nga kung napapansin mong ganito ang katangian ng partner mo, wala kang aasahan sa kanya kundi magiging broken-hearted ka rin tulad ng iba. Kung ikaw man ngayon ang apple of the eye niya, darating ang araw na manlalamig siya sa iyo at maghahanap ng iba, kaya wag mo nang asahang magbabago pa siya. Ang katotohanan sa mga ganitong klaseng tao ay ikaw na tunay na nagmamahal sa kanya ang paniguradong maiiwang luhaan sa isang tabi. Pangalawa, mapagsamantala. Hindi lang naman kaya nagkakaroon ng ibang babae ang isang lalaki dahil may problema siya sa pamilya. May mga lalaki talaga na kahit masaya naman sila ng kanyang pamilya, nagloloko pa rin dahil sadyang mapagsamantala. Pag nakita kasi niya ang babaeng maganda at kaya niyang bolahin, talagang gagawa siya ng paraan upang mapasagot niya ito. Lalo na kapag nahimigan niyang may gusto ang babae sa kanya, talagang mag-take advantage siya rito. Pangatlo, bigong asawa. Dito pakiramdam niya bigo siyang itaguyod ang kanyang pamilya pati na rin ang kanyang mga pangangailangan. Kaya siya nagkakaroon ng ibang babae dahil hinahanap niya ang kakuntentuhan sa iba na hindi niya naramdaman sa kanyang asawa. Ang ganitong klase ng lalaki ay hindi masaya sa kanyang buhay may asawa, kaya nga pumapatol siya sa iba dahil nais niyang maging masaya. Nakakaawa din ang ganitong uri ng lalaki, subalit walang excuse sa pagloloko ng isang tao. Kahit hindi siya masaya sa kanyang buhay may asawa, hindi mababago nun ang katotohanang hindi na siya malaya. Pang-apat, mga lalaking gustong patunayan ang sarili. Kadalasan itong ginagawa ng mga lalaking mahihina ang loob at walang tiwala sa sarili. Naghahanap sila ng iba upang mapatunayang marami pa rin ang magkakagusto sa kanila at kaibig-ibig pa rin sila. Gusto kasi nilang naririnig na pinupuri sila ng iba upang kahit paano lumakas ang dati ng mahina nilang loob. Panglima, naghihiganti. Ito yung partner na niloko at gustong gumanti sa partner nila upang maramdaman din ito ang katulad na sakit at pagdurusang naranasan niya noong magloko ang partner niya. Nais kasi niyang ipamuka rito na mali ang ginawa nitong panloloko sa kanya. At ang ganitong klaseng pagloloko, mas gusto nito na masaktan ng husto ang partner niya at wala ng iba pa. Pang-anim, walang pagpapahalaga sa salitang kasal. Para sa ibang lalaki, ang pag-aasawa ay daan lamang upang magawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa buhay. At naniniwala sila na ayos lang magloko dahil karapatan nilang gawin yun as long as hindi sila nahuhuli ng kanilang mga partner. Pang-pito, lalaking walang pagpapahalaga sa pamilya. Yung iba itinatago ang pagkakaroon ng ibang babae dahil tiyak na masisira ang pamilya sa oras na mabunyag na may iba siya. Subalit ang mga ganitong uri ng lalaki ang hindi takot na malaman ng pamilya niya na nagloloko siya. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ng partner niya at kahit masira pa ang pagsasama nila, ayos lang sa kanya.